How are you, Rafael? Tanong ni Boss H sa akin. Nandito ako sa The Alpha's Foodie, mag-isa at tahimik na inuubos ang beer. I'm not okay. Amin ko rito. Ilang ulit na secret session ko pero alam kong hindi iyon magiging madali sa akin. Sa prosesong ginagawa namin ay kailangan matanggap ko totally na hindi talaga parte ng buhay ko ang mga alaalang iyon. Ang hirap i-let go. Hirap na hirap ako. Nakakausap pa ba kayo ni Ashley? Umiling ako sa naging tanong nito sa akin. Nagpalit na siya ng number. Sinubukan ko naman tawagan ito pero hindi na talaga kami nagkausap nito. Gusto mo bang kunin ulit ang number niya? Pagod na tiningnan ko ito. Hindi na muna siguro. Saka na kapag okay na ako. Pilit ang ngiting ani ko rito. I understand. Pero gusto ko lang ipaalam sa'yo na napapadala siyang lumalabas. Ha? Takang ani ko rito. Nirarason niya na puro meetings iyon. I doubt. Feeling ko'y nakikipag-date na iyon. Hindi naman masama dahil single siya. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo dahil baka umaasa ka na after mo siyang paghintayin ay kayo pa rin. Hindi ko alam kung nakatulong ba sa akin yung sinabi mo, Boss H, o mas lalo lang ako madedepress. Bahagya itong umisi sa akin. Well, magmadali ka, Rafael. Ang dami mo nang napapalampas. Saka ito tumayo at iniwan na ako, pero bumalik din na waring may naalala. May inilapag ito sa table, saka tuluyan ng umalis. Mommy, nasta po kita. Ka-video call ko ang anak kong si Anshil. Nanunulis ang uso nito habang nakatutok ang camera dito. Miss na miss ko na rin kayo, Anshil. Hinaplos ko si Bonsoy na natutulog sa tabi ko. Ingat na ingat sa aking balikat. Namimiss ko na kayong kayakap ni Syke. Malapit na kaming umuwi, Mommy. Sabi ni Lola, kapag daw natalo mo na mga bad guys ay makakauwi na kami. Oo, anak. Malapit na kayong umuwi dito soon. Love kayo ni Mommy. Maluhaluhang ani ko sa aking anak. Don't worry, Mommy. Inaalagaan po kami ni Lolo and Lola. Makulit, Mommy, si Syke, pero sabi ni Lola, kailangan daw namin ng maraming patience. Saan po ba makakabilo nun, Mommy? Napabungis-ngis ako sa naging tanong nito. Sa akin at sa family lang namin madaldal si Anshil pero sa ibang tao, hindi mo yan makakausap na katulad ngayon. Kinakausap naman niya ang teacher niya pero parang nakuha ata ni Syke lahat ng kadaldalan. Basta, love lang natin ang baby Syke natin. Kapag nalulungkot siya, huwag mo siyang iiwan. Dapat palagi kayong nasa tabi ng isa't isa. Always, Mommy. Kahit nga umutot siya, nag-stay pa rin ako sa tabi niya. Sabi niya kasi huwag ko siyang iwan. Natuwa na naman ako sa sinabi nito. May kalokohan talaga ang prinsesa namin. Mabuti na lang may kakambal itong mahaba ang pasensya. Mommy, need to sleep na. I'm so tired. Nag-play kami kanina ni Syke. Kiss mo na lang sa Bonsoy the pig for me, Mommy. I will, anak. I love you. I love you, Mommy. Pahabol pa nito bago binaba ang tawag. Bahagi akong gumalaw pero kusang napangiwi. Hindi marunong magtigil ang mga kalaban ko. Napatingin ako sa balikat ko na may daplis ng tama ng baril. Oo, may nagtangka na naman sa buhay ko. Hindi talaga magiging normal ang buhay ko kung nandyan pa sila para guluhin ako. Galit na galit sa Kuya H at Kaya kanina. Nakuha naman iyong gumawa nito sa akin at hindi ko naman alam kung anong balak nila rito pero kung ako ang papipiliin ay mas mabuting i-forward na lang kay Lady A ang mga ito. Tsak man nautusan lang iyon at hindi magsasalita sa kung sino ang mastermind. Kalilinis lang ng sugat ko ng nurse na stay in ngayon dito sa bahay. Wala akong magawa ngayon dahil utos ni Kuya na magpahinga ako. Sa ayos kong ito ay wala naman talaga akong magagawa eh. Nang mag-ring ang phone ko ay agad kong sinagot iyon. It's me. Sa cold pa lang na boses ay agad ko na itong nakilala. Lady A? Hawak ko na si Mr. Gibson. Really? Ibig sabihin lang noon na hindi talaga ang mga bihag ko ang nagpapadala ng mga death threats sa'yo. Alam ko na kung sino. Si Lucifer Macbeth. Sa tingin ko'y ginagawa niya ito dahil takot siya na ilabas ko ang baho niya. Gusto mo bang kami nang tumabaho sa kanya? Kailangan ko lang ng assistance niyo. I'm one call away. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ko. Thank you. Sagot ko dito at ibinaba na ang tawag. Ma'am Bianca! Sir Rafael! Kabababa pa lang namin ang sakyan nang sadalubong na kami ng kasambahay. Bakit manang? Tanong ng kapatid ko sa babae. Nasa loob po si Sir Lucifer at si Sir Steve. Nagkatinginan kami magkapatid. Si Steve ay anak ng asawa ng aking ama. May kapatid ito, si Viviana. Anong kailangan niya?
Salubong ang kilay na tanong ko. Dahil wala namang alam ang kasambahay ay humakbang na akong papasok. Humabol naman si Bianca at hinawakan ang kamay ko. Ginagap ko rin ang kamay niya at bahagya iyong pinisila. Narating namin ang sala kung saan tahimik ang tatlong lalaking inabutan namin doon. Si Lolo, si Daddy at si Steve. Nandito na pala kayo. Hello? Bati ni Steve sa amin pero pareho lang formal ang ekspresyon namin ng kapatid ko. Mga apo! Humakbang si Bianca palapit kay Lolo saka humalik sa pisngi ng matanda. Hindi ba ako babatiin ng prinsesa ko? Naglalambing na tanong ng aming ama kay Bianca pero hindi natinag ang kapatid ko. Tumayo ito ng tuwid sa tabi ni Lolo at hindi nag-abalang batiin ang dalawang panauhin. Hi, son. Ako naman ang binati ni Dad pero tulad ni Bianca ay formal lang din ang expression ko na tiningnan ito. What's wrong with you guys? Binabati kayo ni Daddy? Tagilid ang ngiti na ani ni Steve. Anong kailangan nila dito, Lolo? Hindi ko pinansin ang dalawa at sa matanda ako tumingin. Well, hindi raw kasi sila makasingit sa hectic na schedule ko kaya naman nagpunta na sila dito. For what? Masungit na ani ni Bianca. Well, gusto ko sanang ipasok sa company ang Kuya Steve nyo. Malakas na tumawa si Bianca. Yung tawang mapipikon ka. Ugali nito iyon kapag nang-aasar pero sa ngayon aliw na aliw ako dito lalo't nagsalubong ang kilay ni Dad at ni Steve. Kuya Steve? Kailan pa ako nagkaroon ng Kuya Steve? Tanong nito na tumingin sa akin. Nagkabit balikat lang ako. That's rude, Bianca. Seryosong ani ng lalaki. It's fine naman. Tama naman ang tanong ng kapatid ko. Last time I checked, dalawa lang naman kami magkapatid. Stop it, Rafael. Matanda na kayo para sa ganitong bagay. Saway ni Dad. Okay, sige. Suntukan na lang. Sananyasan ako ni Bianca. Bakit ako? Tanong ko rito na ikinatawa nito. Lo, ito na siguro ang huling pasyal ko dito. Biglang seryosong ani Bianca sa lolo namin. Malditang bata. Magtigil ka. Pwede na kayo umalis. Steve at Lucifer. Dad, pati ba naman kayo papatol sa tantrums ni Bianca? Mas magandang umalis na kayo. Sino ba kayo para pumunta dito sa bahay namin? Masungit na ani ng kapatid ko. Nagiging bastos ka na. Mariing ani ni Dad. Bastos talaga ako lalo na sa inyo. Kaya umalis na kayo. Bahay ko rin ito, Bianca. Lo, bahay daw niya ito. Paano ba yan? Nangaalas kang ani ko sa matanda. Of course not. This is my house. What I mean... Magpapaliwanag pa sana si Dad ngunit sumenyas na si Lolo na umalis sila. Ang immature na eksena pero satisfying lalo't naging matalim ang tingin ni Steve sa akin. Ngilisian ko lang ito. By the way, Dad, isabay niyo na rin itong requirements ni Steve. Masyadong mataas ang standard ng company. Hindi siya makakapasok doon. Hindi uso sa company ang pakiusap at padrino. Kung gusto niya magkatrabaho, huwag siyang gumamit ng connection. Oops, wala nga pala siya noon. Kumaway pa ako sa mga ito saka sila ineskorta ng mga tauhang palabas. Nakakainis ka, Lolo. Nakasimangot na ani Bianca saka nag-walk out. Tingnan mo yung kapatid mong yun. Napakabaldita. Bakit sa akin siya maiinis? Ay, ang hirap unawain ng mga babae ngayon. Mga? Si Bianca lang naman ang ganyan sa'yo. May isa pa. Mas suway lang isang iyon. Parang hindi marunong matakot at pinasasakit talaga ang ulo ko. Takang ani ko sa matanda. Para naman itong natigilan at mabilis na umiling. Wala. Imagination ko lang yan. Tumayo na ito at iniwan na rin ako sa sala na takantaka. Napakamot na lang ako sa ulo. Bakit akong naiwan dito? Dapat akong unang nag-walk out. Nagpa siya akong dumiretso na sa kwarto. Inilabas ko ang cellphone ko at ang papel na inilapag ni Boss H nung nagkausap kami sa The Alphas Foodie. Ang tumatak sa utak ko pagkatapos namin mag-usap ay nakikipag-date na si Ashley. Hindi pwede iyon. Hindi ako papayag na makipag-date ito sa iba. Kung kay Boss H ay ayos lang pwes sa akin ay hindi. Nakahanda ang mga bagong SIM card, pumasto ako sa balcony saka sinimulang i-dial ang number ng babae. Hello? Parang halinghing iyon. Nagsalubong ang kilay ko. Parang nabuhay ang selos sa dibdib ko. Ashley, ikaw ang tinig na ani ko. Kailangan kong pagtakpan ang nararamdaman kong selos. Shit! Daing ng babae sa kabilang linya. For the first time simula noong kinulot ko ito sa tawag, ako ang unang nagbaba ng tawag kahit hindi pa kami niya nakakapag-usap. Kumayom ang kamao ko. Is it real? Bakit ito dumaraing? Napapashit pa ito na waring hindi ko maunawaan.
Careful. Daing ko habang nililinis ang sugat ko. Masakit pero nakuha ko pang sagutin ang tawag ni Rafael. Hindi na ito muling tumawag hanggang sa matapos ang paglilinis ng sugat ko. Nung okay na ay nagpasalamat ako sa babae saka bit-bit ang cellphone na nagtungo ako sa balcony. Hinihintay itong tumawag. Nang mag-ring ang phone ko ay agad kong sinagot iyon. Si Rafael. Sana'y si Rafael. Hello? Inayos ko ng tinig ko. Sino kasama mo? Pakaramdam ko salubong na salubong ang kilay nito. Na-imagine ko rin ang galit na ekspresyon nito para itong nagsaselos. Kanina naman siya magsaselos. Mag-isa ko lang. Liar. Napasimangot na pinatayan ko ito ng tawag. Wala naman ito dito para sabihin niyang liar ako. Blinak ko ang number nito. Kung gusto niya ako makausap ay may way naman. Nagpapakaposessive ito pero hindi naman niya ayusin ang sarili niya. Tumawag ulit ito. 2 ring muna bago ko iyon sinagot. Hintayin mo ako, Ashley. Konting panahon pa. Biglang parang nagmamakaawa na ito. Malungkot at hindi ko maiwasang malungkot din para rito. Ano na naman bang drama ito, Mr. Macbeth? Kanino mo na naman ba nakuha ang number ko? Pagsusungit ko rito. Sa kuya mo. I told you naman na gustong-gusto ako ng kapatid mo para maging asawa mo. Magugustuhan ka pa kaya niya kapag nalaman niyang ginagamit mo lang ako para kalimutan yung babaeng hindi mo wala-wala sa isip mo? Humingi na ako ng tulong para sa bagay na iyan. Hindi kita ginagamit, Ashley. Masaya ako sa piling mo. Magiging ganito ba ako kadesperado kung laro lang ito? Gusto kitang lubos na makilala, makasama. Kayo ni Psyche. Nagkaroon na talaga ng lugar sa puso nitong anak kong babae. Siguro kapag nakilala nito si Anshil ay ganoon din kabilis mapapalagay ang loob nito sa anak ko. Sunduin mo ako. Mahinang ani ko. Saan? Sige, pupuntahan kita. Mahina talaga ang puso ko dito. Ang bilis bumigay. Nang sabihin kong sunduin niya ako rito sa bahay ng parents ko ay naging excited agad dito. Wala naman sigurong makakaalam na magkasama kami ngayon ni Rafael. Saglit lang, promise. Babalik din ako sa realidad. Gusto ko lang siyang muling makasama. Ano nangyari sa'yo? Gulat na ani Rafael na makita ang sitwasyon ng balikat ko. Nakasando lang ako kaya naman kita agad nito. Inalalayan muna niya ako na makasakay. Inayos ang seatbelt ko saka siya mabilis na umikot patungo sa driver's seat. Sa back seat, inilagay ng kasambahay ang bag ko. Mamaya ka na magtanong. Umalis muna tayo. Utos ko rito. Pinausad naman nito ang sasakyan. Sa The Alpha Town muna tayo. Don't worry, hindi malalaman ng kapatid mo. Nakangiti pero halata namang worried ito. Paanong hindi malalaman? Nagpapatawa ba ang lalaking ito? Malalaman ni Kuya iyon kahit paanong tago namin. Pero tsak namang ayos lang iyon sa kapatid ko. Narating namin ang mansyon nito. Sinalubong kami ng mga kasambahay. Sa kwarto na lang muna tayo. Todo alalay ito. Itinuro na lang nito sa kasambahay ang bag ko saka kami pumasok. Wala lang naman ito. Kaya ko pa namang igalaw ang braso ko. Saka daplis lang naman iyon. Medyo makarot pero kayang-kaya ko naman iyon. Narating namin ang silid nito. Naipasok na rin ang bag ko sa loob. Nang maiwan na kaming dalawa ay nilak nito ang pinto. Hubaran mo ko. Nanlaki ang mata nito. Hey, hindi katawan mo ang pakay ko sa'yo. Hindi ako ganyang klase ng tao. Hindi ako mapagsamantala. Salubong ang kilay nitong litanya. Iyon ang pakay ko sa'yo, Rafael. Ngayon. Diretsong ani ko rito. Napasingap ito sa pagiging honest ko. Hindi na kami bata. May pangangailangan din ako na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. May sugat ka pa. Then do the job. Utos ko. Demanding na kung demanding. Ilang gabi na rin akong halos hindi makatulog. Hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Are you really serious? Ani Rafael. Napatingin pa sa akin balikat. If you don't want, bahala ka. Kaya akong makaraos ng ako lang. Seryosong ani ko rito. Narinig ko pa ang malutong na mura nito na sinadyang hinaan lang ang boses. Napagbigyan na kita. Ako naman ang pagbigyan mo. Gusto kitang makatabi, mayakap at makausap. Bumuntong hininga ako at tumango. Tinulungan ako nitong ayusin ang sarili ko. Nang komportable na ako ay nagtungo ito sa banyo. Ilang minuto ito roon saka bumalik at maingat na gumapang at humiga sa tabi ko. Ano talaga nangyari sa balikat mo? Seryosong tanong nito sa akin. Alam mo naman ang kapalit ng pagiging swimmer. Kaliwaan ang kalaban dahil sa negosyo.
Yun lang ang mas safe na sagot dito. Bakit parang sa pagkakasabi mo'y normal lang ito? May inis sa hibig ng tinig nito. Alam ko namang nag-aalala lang siya sa akin. Normal na lang yun. Bali walang ani ko rito. It's not. Nahuli ba? Bakit hindi man lang nabanggit ni Boss H sa akin? Nakasimangot na ani to. Hindi naman kasi big deal. Magdagdag ka pa ng security. I know someone na pwede kong lapitan para sa mahuhusay na security. Umiling lang naman ako. Wala lang ito. Ayos lang ako. Ashley! Irritabling ani na lalaki pero ngumiti lang ako rito sa kamarahang tumaliko dito. Agad naman ako nitong niyakap. Ingat na hindi masaga ang sugat ko. Ayos lang talaga ako. Huwag mo akong alalahanin dahil kaya ko sarili ko. I'm just worried. Sorry. I understand. Sagot ko dito. Malakas na hataw na latigo ang tumama sa likod ni Odette. Galit na galit ang bawat hampas ko noon sa kanyang likod. That's enough! Saway ng aking anak-anakan na si Steve. Shut up! Nilalatigo ko siya dahil sa pagsunod niya sa iyo. Hindi ka nag-isip. Padalos-dalos ka. Gigil na ani ko sa kamuling nilatigo ang likod ng babae. She deserved it! Kung hindi niya sinira ang plano noon, tapos na sana ang dream project mo. Dapat nga tinapos na ni Odette iyon. Stupid! Disappointed na ani ko rito. Kaya hindi na rin katakataka na wala kang silbi sa pamamahin na ito. Wala kang utak. Mas lalong hindi uusad ang proyekto dahil sa ginawa niyo. Mas ginarit yung mga Zimmers sa ginawa niyo. Inis na ani ko rito. I don't care. Ang huling hataw ko'y imbis na sa likod ng babae ay sa binti ng anak-anakan ko inihataw. Lucifer! Galit na hiyaw ng aking asawa. Ialis mo sa harap ko yung anak mo. Puro kabubuhan ang inihaharap sa akin. Sinisira niyo lahat ng plano ko. Inis na binitawan ko ang latigo sa kainiwan ang mga ito. Nag-ring ang phone ko pero bago ko sagutin iyon ay nakita ko ang ipinadalang larawan ni Ashley sa akin. Katabi nito ang aking anak na panganay. Sinagot ko ang tawag nito. Sinabi ko na huwag mong idamay ang anak ko. Gigil na ani ko rito. Hindi ko naman siya idinamay. Sadyang mali ka lang talaga ng kinalaban, Lucifer. Lubayan mo sila. Tandaan mo, oras na may gawin kang masama sa kanila, wala na akong pakaalam kung mapahamak pa't masira ang pangalan ko. Papatayin kita, Ashley Zimmer. Gigil na ani to sa akin. Tumawa lang ito na waring isang malaking biro ang sinabi ko rito. Ano sa tingin mo, Lola Jesus? Kaya niya bang idamay ang mga apo mo sa kaskaman niya? Tanong ko rito. Sa tingin ko, Iha, mas mabuting malaman na ni Rafael ang nangyayari. Umiling ako. Hindi yun kasama sa option. Kapag ginawa ko iyon, ay tsak na kailangan ko rin ipaliwanag dito kung bakit nadawit ako kay Lucifer Macbeth. Lolo, takot kang hindi niya matanggap ang past mo? Anito sa akin, marahan akong tumango. Nakakatakot naman talaga. Mahal ko na yung apo niyo. Alam niyo naman yan. Matagal ko na siyang mahal. Paano kung husgahan niya ako dahil sa naging past ko? Hindi mo naman ginusto yun, Iha. Dapat talaga hindi na kita pinagtulakan noon. Siguro hindi aabot sa ganito ang lahat kung magkasama na kayo ni Rafael noon pa. Malungkot ang tinig na anito. Opo, kasalanan niyo nga siguro talaga. Dapat hindi ako pinagtabo yan noon. Madungis lang ako noon pero tsak na maganda naman ako. Ano bang nagustuhan ng apo ko sa'yo noon? Gusto niyo pong malaman? Nakangising ani ko. Mas lalo itong hindi natuwa. Iba atang iniisip nito kaya mabilis itong umiling. Si Jesus Macbeth ang palagi kong kadate. Hindi alam ni Rafael iyon. Magtropa na kami ng lolo niya kahit pa hindi pa niya ako ipinapakilala sa matanda. Kailan ang uwi ng mga bata? Tanong nito sa akin. Malabo pa sa ngayon, lo. Miss na miss ko na sila. Pero kailangan ko magtiis na malayo sila. Hindi rin naman pwedeng sa The Alphas Town sila. Lalo't ang balita ko yung mga chismoso ang mga member doon. Baka umabot sa kaalaman ni Rafael na may batang replika niya doon. Hindi niya pwedeng malaman. Ngayon pa na bumalik na siya sa doktor. Gusto kong bumalik ang alaala ng apo niyo. Iha, nagustuhan ka ni Rafael noong mukha ka pang unggoy sa mundok. Nagustuhan ka rin niya noong hybrid ka na dito sa metro. Palibhasa'y matagal ka ng single, Lolo Jesus. Yung ganda ko ang hindi kayang resist ng apo niyo. Baliw na baliw siya sa akin. Huwag niyo inesmol ito. Nakailang ungol na nga apo niyo sa gandang tuno. Balahura.
Ito sa akin na malakas kong ikinatawa. Lo, kapag okay na lahat, gusto ko ikaw ang gumastos sa kasal namin ng apo mo ha. Biro ko rito. Abay, binigyan na kita ng ilang hektarya na lupain ko, tapos gusto mo pang ako ang gagastos? Ibang klaseng kapal na ng mukha iyan, iha. Reklamo ng matanda. Sige po, huwag na lang. Sasabihin ko na lang kina Syke at Anshel na madamot ang lolo nila. Ayoko na. Nagdadabog na tumayo ito't nilayasan na ako. Tawang-tawa na pinanood ko ang pag-walkout nito. Piko na piko nito sa akin pero alam ko naman na boto na rin ito sa ganda ko para sa kanyang apo. Huminto ito at lumingon. Sige, ako nang sasagot. Pero after the wedding, itira niyo sa bahay ang mga apo kong sina Anshel at Syke. Tom, kailangan ko magpatayo doon ng playground. Napabungis-ngis ako. May soft spot na talaga ang kambal sa matanda. Hindi naman kasi yun imposible. Napakabait ng mga anak ko na palagi nitong nakaka-video call sa tuwing may date kami nito. Ano kaya magiging reaksyon ni Rafael kapag nalaman niya kung sino ang palagi kong kadate? Gusto kong makita ang reaksyon niya soon. Kailangan ko na munang puntahan si Lady A. May pag-uusapan daw kami nito. Ano bang binabalak mo sa yaman ng iyong ina? Kalmadong tanong ng babaeng nakamaskara sa harap ko. Kung ano man ang balak ko doon, wala na kayong pakaalam. Pera ng nanay ko iyon. Dapat lang naman na mapunta sa akin. Gigil na ani ko na hinampas pa ang mesa. Hindi man lang kumurap ang babae sa malakas na tunog na nilikha ng pagpalo sa mesa. Pero alam ko sikreto mo. Natigilan ako. Ano bang ipinangako sa iyo ni Lucifer kapag nakuha mo na lahat ng yaman? Paghahati ba kayo? Tsak ba na pagkatapos ng hatian ay buhay ka pa? Wala kang pakaalam. Muling hiyaw ko rito. Alam mo ba kung saan gagamitin ng lalaking yun ng pera? Hindi ko kailangan sagutin yung mga tanong mo. Ginugulo mo lang ang isip ko. Palayain mo na kami ni Clemera. Nasaan ba si Ashley? Ano bang kasalanan ko sa kanya para gawin niya sa akin ito? Maraming kasalanan ang nanay mo sa kanya to the point na kahit na anak ka lang niya ay dawit ka pa rin. Iho, simple lang ang gusto namin mangyari ngayon. Kung gusto mo pang mabuhay ay pirmahan mo ang mga papeles na ito. Udyok nito sa akin sabay lapag ng mga papeles na nang makita ko ay agad akong umiling. Hindi ako bobo. Kapag nilagdaan ko ito, mapupunta sa inyo lahat ng meron ako. Galit na ani ko rito. Bayad mo yan sa kaligtasan mo. Kung gusto mo pang mabuhay ay pirmahan mo yan at palalayain ko na kayo ng kasama mo. Matalim ang tingin nito sa akin. Warang sa tingin pa lang nito ay ipinamumukhanan niya na wala akong choice. Hindi ko yun gagawin. Giit ko rito. Sabi ni Mr. Gibson, isang pirma mo na lang kailangan. Tapos na ang problema. Pero kung hindi ka kikilos, ako na lang ang tatapos sa'yo. Nanginig ako sa takot dahil sa banta ng babaeng ito. Sino ka ba? Sigaw ko rito. Ako? Ako si Lupita. Ang nananahimik na babaeng katabi ko, si Clemera, ay ginagap ang kamay ko. Pirmahan mo na yan, Randall. Utos nito agad sa akin para itong biglang nanginig sa takot nang marinig nito ang pangalang binanggit ng babae. Why? Inis na ani ko. Parang biglang nabahag ang buntot ni Clemera. Alam nito kung gaano kahalaga ang perang inaasam kong makuha. Basta pirmahan mo na lang. Gigil na ani to pero nang tumingin sa babae parang takot naman. Tama-tama na pumasok si Ashley sa silid. Matalim ang naging tingin ko rito. Interesado ka rin pala sa yaman ng nanay ko. Bahagi akong tumawa. Nanay mo? Nakangising tanong nito sa akin. Agad na nawala ang tawa kong nang-iinsulto. Alam ba niyang nanay mo siya? Aliw pang ani ni Ashley. Anong pinalalabas niyo ngayon? Gigil na ani to. Alam na namin ang totoo. Umupo si Ashley sa bakanteng pwesto sa tabi ni Lupita. Anong totoo? Inilapag ni Ashley ang isang folder na dali-dali kong binuklat. Nalaka ang mata ko na napatitig sa mga papel na iyon. Inutusan ka ba ni Lucifer Macbeth na magpanggap? O baka naman ni Mr. Gibson? Peke ito! Hindi yan totoo! Thanks. Kung hindi mo ibinigay sa akin ang impormasyon na ito, hindi ko pa malalaman na peke rin pala ang taong ito. Pasasalamat ni Ashley kay Lupita. Wala nga naman. Wala ka nang dapat na problemahin sa mga ito. Linisin mo na lang din ang kalat kay Lucifer Macbeth. Nag-shake hands ang dalawa na waring wala lang kami sa kanilang harap. Pakawalan niyo na kami. Nakikiusap na ang tinig ko. Pipirmahan ko ito. Pero pakawalan niyo kami. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ka mag-alala. Pakakawalan namin kayo. Hindi naman na namin kayo mapapakinabangan pa.
Nakangising ani Ashley. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nang iabot sa akin ang ballpen ay mabilis ko nang pinirmahan ng mga papeles. Nanginginig pa nga ang aking kamay pero nagawa ko naman tapusin iyon. Nang makuha na nila ang pakay ay nahampas kong muli ang upuan. Sino ba ang lupitan na yun? Tanong ko kay Clemera. Siya, si Lady A. Tom, kaya pala ganoon na lang ang takot ni Clemera. Dammit, imposibleng palayain nila tayo. Nalulumong ani ko. Alam ko rin naman ang kakayahan ng taong iyon. Wala na nga talaga kaming chance na makalaya pa. Bakit ba kasi naging sunod-sunuran ako kay Lucifer? We're so dead now. Frustrated na ani Clemera. Anong plano mo sa kanila? Tanong ko kay Lady A. Chuck, nababalik pa rin naman sila kay Lucifer Macbeth. Kaya mananatili muna sila sa poder ko. Ako nang bahala sa kanila. Salamat. Chuck, bang hindi na magagamit ni Lucifer ang natitirang pondo ng grupo ni Miss Grace? Tanong ko rito. Yes. Tugon nito na tinanggal na ang kanyang maskara. Mabuti naman. Gusto ko nang matapos ito. Lahat ng assets nila na gagamitin sa plano nila ay kailangan makontrol natin. Huwag ka lang basta magbababa ng depensa mo. Chuck, na ikaw ang pag-iinitan nila. Bili nito sa akin. Bahagyala akong tumango dito. Nagpasya akong umuwi na lang muna sa kondo ko. Makarot pa rin naman yung balikat ko na makatanggap ako ng tawag mula kay Rafael. Oh, walang kabuhay-buhay na ani ko rito. Are you okay? Yun na ganang naging tanong nito sa akin. I'm not okay. Para akong lalagnatin pero kung hindi naman kasi ako kikilos ay walang mangyayari. Mas tatagal ang panahon na malayo ang kambal sa akin. Yeah, tipid na ani ko rito. No, you're not. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ay, sabi ko sa sarili ko stop na eh. Habang komplikado pa ang lahat. Pero paano ko ito matatanggihan kung gusto ko rin naman na malapit ito at magpatuloy ang kung anumang meron sa amin. Sa kondo. Mahinang ani ko. Bahagya akong itunulak ang pinto saka ako pumasok. Okay, pupunta na ako. Hindi ko na sinagot ang tawag nito. Pinatay ko na lang ang phone at marahang humiga sa couch. Dahil sa sama ng pakiramdam ay ganito ako ngayon. Hinihila ng antok. Maingat kong tinanggal ang sapatos ni Ashley. Tulog na tulog ito nang dumating ako. Nang salatin ko ng maingat ang leeg nito ay naramdaman ko ang init doon. Nilalagnat si Ashley. Ashley, uminom ka ba ng gamot? Bakit ang taas na lagnat mo? Worried na ani ko rito. Katatapos lang ng session ko sa doktor kanina at nais kong tawagan sa Ashley. Mabuti na lang talaga at ginawa ko dahil kanina ay nagdadalawang isip pa ako. Bukod sa doktor ay nauna pa akong nakipagkita sa isang private investigator para alamin kung sino ang may gawa ng pagbaril sa balikat nito. Hindi okay sa akin na parang baliwala lang iyon kay Ashley. Dapat magbayad ang may gawa nito sa kanya. Kaso wala namang naibigay na sagot ang investigator sa akin. Mukhang naitago agad ng mga Zimmer at nakapaglinis agad sila. Rafael, daing ni Ashley. I'm here, lipat ka sa kwarto. Inalalayan ko siyang makaupo. Saka ko siya maingat na binuhat. Gusto mo bang mapatawag ako ng doktor? Tanong ko rito. No need. Kailangan ko lang uminom ng mga gamot na nireseta sa akin. Kumain ka na ba? Ipagluluto muna kita bago mo inumin iyon. Maingat ko siyang inilapag sa kama. Thank you. Bulong nito sa akin. Hintayin mo ko rito. Inayos ko lang saglit ang kumot saka ako lumabas. Sabi ng doktor, huwag ko raw pigilan ang sarili ko na lapitan yung reason kung bakit muli kong naiisip na magpakonsulta. Kasi ito raw yung taong nakikita niyang magiging guide ko. Noong nakaraang session namin, umiyak ako sa harap ng doktor na matyagang nakinig sa akin. It's so hard, Doc. Usal ko na mariing nakapikit. Inutusan ako nitong pumikit. Sabi niya ilabas ko raw iyong nararamdaman ko or kung ano yung iniisip ko. Ikwento mo nga sa akin. Paano nagsimula ito? Itong mga alaalang ito. Sa utak ko, malinaw na nakita ko siya sa palengke. It was my birthday. Kausap ko mga kaibigan ko sa phone. Hinahanap nila ako pero hindi ako sumipot sa birthday surprise nila sa akin at mas pinili ko magtungo sa isang liblib na bayan. Nakita ko ang babaeng ito. Ganda-ganda ako sa kanya. Kaya ako siya sinundan kaso nakidnap ako tapos nabaril ako. Nabaril ka? Takang ani ng doktor. Nabaril ako?
Ako rin ay medyo naguluhan. Wala naman sa alaalang iyon na nabaril ako noong sinusundan ko pa lang siya. Sige lang, biglang nagbago ang kwento mo sa parte na iyan. Sabi mo sa akin noon ay sinundan mo siya. Nagkakilala kayo at nagkamabutihan ng loob. Kilalangan mo siyang iwan tapos nabaril ka. Yan ang flow ng kwento mo sa akin noon. Natigilan ako. Bigla atang gumulo ang kwento sa utak ko. Nanatili pa rin akong nakapikit. Sinundan ko siya. Kaso, nakidnap ako. Ang naalala ko lang noon ay nakidnap ako tapos nabaril ako sa ulo. Nadaplisan ako sa binti. Lalong nagsalubong ang kilay ko. Wala yun sa alaala ko. Iho, dumilat ka muna. Utos ng doktor. Nagmulat ako ng mata. Salubong na salubong ang kilay ko. Naguguluhan ako, Dok. Amin ko rito. Parang kailangan ko ata ulit uminom ng gamot dahil biglang sumakit ang ulo ko. Hindi naman natin ito kailangan madaliin. Dahan-dahan lang. Ayoko dahil sa pagpipilit ay mas lalo kang mahirapan. Itong babaeng reason kung bakit nandito ka ngayon sa harap ko. Kasintahan mo na ba ito? Gusto ko siya, Doc. Kaso hadlang itong mga alaalang nasa utak ko para maging buo ako at worthy para sa kanya. I understand. Pero mas mabuting huwag mong ilayo ang sarili mo sa kanya. Parang nakikita ko kasing siya nagiging pahinga mo sa tuwing nahihirapan ka. Basta na rin sa mga unang kwento mo sa akin.